Kaya nga kanina nasa simbahan ako. Papasalamat ako kay Lord kasi hindi ko inasahan na makabalik na naman dito sa Matsumoto. At sabi ko, Lord, napakabuti mo, ano? Bigla mo na lang ibibigay uli yung isang lugar na lagi kong iniisip. Kasi lagi kong iniisip ang Matsumoto at saka Ina, Okada, Toyota. Yan yung mga grupong sa akin ay talagang malapit na sa akin. Dahil parang yung parang mga tupa na pinagkatiwala ng Diyos na nagbibigay galak sa aking puso rin na makapagbahagi ng kanyang salita. So, dito kami ngayon ni Sir Jolly, pero ang kalaban po ay gumagawa ng ano no. Kung alam niya na mayroong magandang gagawin, gumagawa ng problema kung minsan, no? Munti kami din nakasakay ng eroplano. Yeah, photo finish yung talagang maraming mga tao na tumulong, maraming anghel na tumulong talaga na kasi one and a half hour na lang, flight na namin, nasa bahay pa kami. Usually 1 hour before nung flight, sinasaranan yung mga check-in na, di ba? Kaya madali kami ng madali. Si Sister Jolly nga nag-dive dun sa airport. na 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 nabuwal dahil sa kamamadali namin. Pero praise the Lord kasi puro panay dasal kami, Lord, kung hindi mo papayagan to na mangyayari sa amin, mapigilan. Alam namin kasi ang kalaban ay laging nandyan sa atin na gumagawa ng bagay na hindi matuloy. Ayaw niya yung ganito eh. Sa totoo lang. Galit na galit siya ngayon, nandito kayo. Galit na galit siya. Mamaya, daming naghihintay dyan. Kaya, hindi problema kasi kasama natin ang Diyos. So, last year, nandito pa ako, ay lagi namin pinagdarasal nila Sister Evelyn na sana mabuo na yung music ministry. No? Biglang dumating naman isang batalyon. Mga teacher pa, di ba? So, you know how God works in a wonderful way. Hindi natin alam. Bigla na lang magpapadala ng mga tutulong sa atin. Ngayon, ang community natin dito sa Japan ay nag-grow. Maraming mga pagsubok, pero gawain ng kalaban yan para sirain. Pero dapat tayo na nandito ay huwag tayong bumigay. Huwag tayong magsawa na So, balik tayo sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo ngayon ay makita natin, sabi niya, I am the vine and you are the branches. Kinumpara niya tayo, siya yung ubas, tayo yung mga sanga. Yan. Tayo yung ubas. Sabi niya, ako ang tunay na ubas. Ako ang tunay na ubas. At kayo ang mga sanga. Dito natin makikita, may tanong natin siguro, bakit meron bang peking ubas? Pero, ang gustong iparating ng Diyos sa atin ay, ang tunay na ubas na sinasabi niya, ang relasyon nilang mag-ama. Dahil ang ama, ang tagapag-alaga ng ubas. Tagapag-alaga ng ubas. So, pag sinabing ang relasyon nilang mag-ama ay totoo, ibig sabihin, hindi peke. Ibig sabihin ito ay genuine. Totoo. Na pag ang nag-aalaga ay ang Diyos Ama mismo, ay siguradong maayos ang pag-aalaga. Kami nga ni Sir Jolly, kami po ay nabiyayaan na may nagkaroon ng sabihin na nating resort sa Pilipinas. Meron kaming mga bougainvillea doon na malalaki. Nagkakahalaga ng minsan 100 yata yon peso kasi malalaki. Mahal ang mga bougainvillea. Nag-uusap kami na pag ang bougainvillea hindi mo naalagaan ng maayos, hindi siya mamumulaklak. Sabi ko, hindi naalaga ng maigi yung mga bougainvillea natin.
dahil wala tayo doon. Yung mga nag-aalaga hindi may-ari. So, kung ang may-ari ang nag-aalaga, talagang aayusin niya, pag-alaga. Puputulan niya, ganyan, lilinisin niya. Kung meron bang sigurong sa panahon kasi ni Jesus, kaya ginagamit niya yung ubas, kasi yun yung mga panahon na marami silang ubas sa lugar nila. Hanggang ngayon naman. Pero kung ikukumpara ngayon siguro, ang gagamitin, kung ako si Jesus, ang gagamitin ko ay bougainvillea. Dahil para silang magkaparehas ng pag-aalaga. Ang bougainvillea, bulaklak ang lumalabas, hindi bunga. Ang ubas, bunga. Kaya naman ginamit ni Jesus itong ubas kasi meron siyang magandang patutunguhan sa sinasabi niya. Sa bougainvillea, kasi nung panahon ng COVID, kaya naman natutunan ko ang bougainvillea, ako ay naging plantito rin. Kayo ba naging plantito? Yan. Si Jolly ay plantita yan. Ginagawa namin noon dahil walang trabaho, di ba? Sa bahay. Pupunta kami doon sa disyerto. Naghahanap ng mga succulent o mga cactus. Yun ang inaalagaan namin sa aming bahay, sa likod ng aming bahay. So, ang ganda ng garden namin, mga cactus. Doon kami nagsimula. Pero, dito sa ebanghelyo natin, kung ang tatay niya ang nag-aalaga, ibig sabihin, ay maganda yung pagkaalaga ng kanyang ubas, di ba? Kung ang Diyos mismo, ang kanyang ama mismo ang nag-aalaga, ay talagang maganda yung ubas. So, ibig sabihin, nasigurado tayo na pag tayo nakakabit doon sa sanga na si Jesus, ay sigurado maganda yung ating kahinatnan. Dito naalala natin yung kanina nagkikwento si Sister Sonia. Sinabi niya na may ang laki ng pagbabago mula nung nasa pamayanan siya. Totoo po 'yon. Kasi once na ikaw ay narito sa isang pamayanan na ganito, nababago ang iyong pananaw sa buhay, maraming mababago. Dati siguro, sabi nga ni Sister Sonia, dati siyang, ang tawag niya, palaging mainitin ang ulo, kung minsan biglang nagiinit, di ba? Nagiging bagets. Nagiging bagets. Pero sa community, di ba? Dito siya nabago, dito niya naramdaman, hindi niya alam na siya ay nakakabit doon sa sanga, sa ubas, na si Jesus mismo, kaya dumaloy unti-unti yung sinabi ni Jesus na bunga. Pag tayo nakabit sa isang pamayanan, lalo na sa ating Panginoon Diyos, tayo ay may pagbabago. Ako rin naman sa buhay ko, dati rin ako na sa buhay namin, sa pamilya na lang namin, walang-wala din kami. Ako nakapag-aral kasi naglilinis ako ng mga ganito, kwarto. Natapos ako sa pag-aaral. Di naman kami yung kayang-kaya ng nanay ko kasi nanay ko naging domestic helper din sa Middle East. Kaya ang hirap, mula nung bata ko, naramdaman ko rin. Pero hanggang ako'y nag-college, natapos yon. Pero ang hirap pa rin yung aking pinagdadaanan na kahirapan na parang sabi ko, mukhang wala na akong pag-asa. Hanggang dumating ang pagkakataon nung nakagraduate ako, 1992 nga, nakapag-attend ako ng Life in the Spirit Seminar at napasama sa community na ito, unti-unti binago ng Diyos yung buhay ko. Na kahit hindi mo hilingin, ibibigay ng Diyos. Parang si Brad na uuwi na, nakaka-bless kasi. Unang-una, masaya siya dahil nakakasama niya ang pamilya niya. Hindi na niya pinipilit yung gusto niya na dito na lang, Lord, pero hindi. Ang mahalaga ay nasusunod mo yung guidance ni Lord, yung gusto niya para sa iyo. Dahil doon ka mabibless. Ang maganda, sabi nga, pag ikaw ay nakakonekta doon sa puno, nakakonekta ka kay Lord, yung paggabay niya sa iyo, ay makita mo na lang na maraming binabago sa buhay mo.
Paganda ng paganda. Bakit ko sinasabi ito? Kasi nararamdaman ko lagi. Kaya ako nagbabahagi ng ganito kasi kailangan i-share ko yung aking na-experience. Kailangan i-share ko yung paano gumalaw yung Diyos sa buhay ko, ganyan. Kung ikukwento ko yung buhay namin, pamilya, ay parang teleserye. Pero ang pagbabago ng Diyos sa akin ay lahat ng bagay. Hindi lang niya sinasabi, spiritual lang o material lang. Hindi. Ang pagbabago ng Diyos sa lahat ng bagay. Sa mga anak, sa mga trabaho, sa mga problema, nandyan siya lagi. Kaya nga, dito sinabi ni Lord, ang tatay ko ang tagapag-alaga. Kaya wag kayong di ba kung bumibili ka ng peke na bag, Louis Vuitton, kung hindi ka magaling-galing, yung katabi mo magaling pala umawak ng Louis Vuitton. Hipuin niya yan, alam niya kung totoo yung Louis Vuitton mo. So, sigurado na alam niya na, ay, peke to. Ay, yung iba, ayaw ni ipahawak eh. Dahil peke, alam niyang peke yung bag. Pero kung itong sinasabi nga ni Lord na sigurado ito, hindi ito peke, itong aking bunga, ang ating sanga, ay ating ubas, sabi niya. Kaya kumonekta kayo. So, dito lang niya sinabi sa ebanghelyo na ito, sabi niya, ako ang tunay na ubas, kayo ang sanga. Dito lang niya sinabi na meron tayong, sabi niya, kayo ang sanga. Ibig niyang sabihin, meron kang identity. Lagi niyang dati sa mga nakaraang linggo, kung napapansin niyo, lagi niyang sinasabi, I am the bread of life. I am the good shepherd. Yeah? I am, kanyan, I am the sheep gate. Ako ang pintuan. Pero dito, nadugtungan yung sinabi niya, I am the true vine and you are the branches. Ibig sabihin, meron tayong partisipasyon. Binigyan niya tayo ng identity ngayon. At ang identity niya binigay sa atin, kayo ang mga sanga. Kayo ang mga sanga. So dito ay makita natin na unang-una, siya yung tunay na ubas. At hindi siya nagtapos doon. Sabi niya, saan na ba yung sinabi niya? Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. Pag tayo hindi namumunga, kahit attend tayo ng community, walang nakikitang bunga sa atin, pinuputol pala ng Diyos. Ibig sabihin, hindi, kahit na dasal ka ng dasal pero walang bunga, walang nangyayaring magandang mabuti sa buhay mo, unti-unti mawawala ka rin. Kaya ang pagputol dito ng Ama ay dahil hindi ka namumunga. Pag sinabing pinuputol ang sanga na walang bunga ay yung bunga na sinasabi dito ay yung mga epekto nung ating yung bunga ng Espiritu Santo na kagalakan, kapayapaan, pagmamahal, mga ganyan ba? Dito ay sinabi niya na rin na pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga. So una, ang pinuputol ng Ama ay yung mga hindi namumunga. Pangalawa naman, pinuputulan at nililinis yung mga namumunga. Na ibig sabihin, namumunga ka na, pero pinuputulan ka pa rin ni Lord. Tuloy-tuloy yung pagputol. Kaya nga pala, bakit may mga pagkakataon na kahit tayo ay naglilingkod sa pamayanan, kahit na tayo ay active sa simbahan, pero bakit nakakaranas pa rin tayo ng mga kahirapan o pagsubok sa buhay? Dahil ito yung pamamaraan ng Diyos na pag tayo ay naglilingkod, kahit na meron tayong bunga, puputulan niya pa rin tayo para tayo ay mamunga ng mas marami. So sa bougainvillea, balik ko sa bougainvillea na tanim, alam niyo po, pag winter, pag malamig ang oras, dapat pala pinuputulan mo na yung bougainvillea.
kung ganyan yung haba ng branch ng bougainvillea, tatanggalin mo yung 2/3, 1/3 lang yung matitira. May bulaklak ka na, pero pag pinutulong ka, mas marami pang bulaklak ang lalabas. So, ganun din ang ubas. Ang ubas, kaya pala pinuputol yon, may bunga ka ng ubas, pero gusto nung ama ay mas marami pang bunga. Kaya puputulin ka pa. Bakit ka puputulan? Kasi, ang para may opportunity ka pang magkaroon ng bunga. Pag pinutol ka, hihinto doon, magsasanga ng maliit pa, di ba? Kakaroon ng maraming sanga. So, ganun din tayo sa paglilingkod. Sa ating lilingkod sa community, kung minsan, ang community natin, mayroong lumalabas yung mga ugali natin, yung mga karakter natin, na minsan nakakasakit sa ibang tao. Yan, nakakasakit. Well, kahit na nagbubunga ka na, kahit na ikaw ay siguro marunong ka ng magmahal, pero hindi pa rin ganun kabuo. Kaya ang nangyayari ay papayagan ng Diyos na ikaw ay maputulan. Papayagan ng Diyos ikaw ay masaktan para pag nalampasan mo yung sakit na yon, ikaw ay totoo nang nagmamahal. Amen. Kaya huwag tayong magreklamo pag tayo nagsiserve. Sabi natin, nakakasakit naman yan. Yan. Kung nasasaktan ka pa rin, ibig sabihin, God is allowing something to happen in your life para matuto kang magmahal, para matuto kang tumanggap ng kahinaan ng ibang tao. Sa aking paglilingkod sa community, 32 years na, kung siguro mayroong isang tao na dapat umalis na sa community, ako yon. Bakit? Sa dami ng mga nakilala kong mga tao na sa community, labas-masok ang mga miyembro, iba-ibang ugali. Kung nakapokus lang ako doon sa ginagawa ng mga tao o mga leader ko, o mga elder natin, o kay Father, kung nakapokus ako doon sa kahinaan niya, alis na ako. Dahil anong makukuha ko doon? Nagsiserve ako pero sinasaktan naman ako, ganyan. Pero ang natutunan ko sa community, pag nandito ka sa community, focus ka lang. Focus ka lang doon sa pinapagawa ni Lord. Huwag kang bibigay. Huwag kang bumigay. Pag may mga taong nakakasakit sa community, tumingin ka kay Lord. Huwag kang tumingin doon sa tao na nakakasakit. Dahil kung doon ka nakapokus, mawawala si Lord, lalaki yung taong tinitignan mo, liliit si Lord. Pero kung si Lord ang tinitignan mo, siyang lumalaki, lumiliit yung taong nakakasakit. Yun ang natutunan kong technique sa pag-serve sa community. Yan. Tayo, sa community, maraming pagkakataon na makita natin na lang na bakit yung elder namin ganun ang ugali niya. Yan. Maraming ganun. Maraming umalis na sa community. Maraming hindi nagtagal. Pero pag tayo ay nakakabit sa sanga, at ang sanga na yon ay si Jesus, ang Diyos, siguradong unti-unti, oo nga puputulan tayo ng Diyos, nasasaktan tayo, pero sigurado tayo ay magbubunga ng maraming ubas. Magbubunga tayo ng makikita mo na lang sa buhay mo na dati ako ganun. Nakikita mo yung buhay mo noon, pero ngayon nakita mo bakit hindi na ako ganun. Ako ganun eh. Dati ganun ako, pero bakit nalalampasan ko na? Bakit nakakayanan ko ng tanggapin? Bakit yung iba sa atin may problema sa asawa, di ba? Kung dati wala ka pa sa community o hindi mo pa masyadong kilala si Lord, complain ka ng complain sa asawa mo dahil unang-una siguro, lalo kayong mga nagkaroon ng asawa na ibang lahi, hirap mag-adjust, di ba? Hirap tanggapin. So complain ka ng complain dahil bakit binigyan mo ko ng ganitong asawa, Lord?
Nasasaktan ako. Ayaw ko na. Pero, pag ikaw ay na kay Lord, ba't natatanggap mo? Nare-realize mo na mahal mo pala yung asawa mo kahit hindi nagsisimba, di ba? Ang importante naman, ikaw ang lumalapit sa Diyos. Hindi naman importante yung asawa mo hindi nagsisimba. Darating ang time, magsisimba rin yan kung na kay Lord, kung papayagan ni Lord. Pero sa ngayon, na hindi pa siya nagsisimba, ikaw muna. Ikaw muna ang kanyang gustong mamunga. Ikaw muna yung gustong makita ni Lord na kaya mong tanggapin yung asawa mo na kahit siya ay ganyan. Di ba? Dahil ang gusto makita ng Diyos ay tayo ay kumabit sa Kanya. Kaya nga sabi niya sa Ebanghelyo natin ay, manatili kayo sa akin. Yan. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. See? Manatili. Sa English, abide. Manatili kayo. Minsan mahirap manatili. Minsan mahirap yung, ang tawag sa English yon yung manatili, yung stay connected ka. Diba? Stay connected. Paano ka mag-stay connected kung dumaranas ka ng mga kahirapan? Nakakapanatili ka ba kay Lord? Yan. Kung nahirapan ka sa trabaho mo, nakakapanatili ka ba kay Lord? Alala ko na naman yung time na nasa Hong Kong ako. Doon ako naka-base naman. Yung unang employer ko ay napakahirap pakisamahan. Sabi ko nga, ang turing niya sa akin ay parang aso lang na basta na lang siya magsisigaw sa akin kung gusto niya. Sama-sama ng loob ko. Yung parang hindi mo masikmura yung pagtrato niya sa'yo. That time, active na rin ako sa community. Nagiging worker na rin ako ng community. Pero bakit dumaranas ako ng ganong bagay? Pero alam niyo, unang-unang nangyari sa akin ay, nung una hindi ako marunong magrosaryo. Katolik ako pero hindi ako marunong magrosaryo. Alam niyo, ang nagturo sa akin yung aking asawa. Siya ay metodista. Dati. Pero nung siya po ay naging miyembro ng ating community, naintindihan niya lahat. At siya po ay nagturo sa akin kung paano magrosaryo. So, ang ginagawa ko pag ako ay nahirapan sa aking trabaho, papasok pa lang ako sa trabaho, nagro-rosaryo ako sa daan. Naglalakad o nakasakay, nagro-rosaryo na ako. Kaya hanggang ngayon, pag malayo yung aking trabaho, malayo sa aking tinitirhan, mas gusto ko. Kasi mayroon akong time na magrosaryo. Kahit 15 minutes, at least 15 minutes, para may time na magrosaryo. Bakit? Kasi ito yung time mo na masarili mo ang Diyos bago ka magsimula sa buong araw. At pag nasimulan mo ang iyong gawain ng panalangin, sigurado ka yung maghapon magiging maayos. Kaya lagong sinasabi, pagkagising natin sa umaga, unahin natin manalangin. Huwag yung Facebook kaagad o TikTok kaagad, Instagram. Huwag ganon. Yun ang natutunan ko rin eh. Kasi yun ang nakita kong sikreto para ang buong araw mo ay maganda. Imagine mo na lang, paggising mo sa umaga, ang hanapin mo ay YouTube. At ang hanapin mo ay si Tulpo. Di ba sirang araw mo kasi puro problema eh. Di ba? Problema sa asawa. Yung asawa mo na napakabait, na walang ginagawang mabuti, ay walang ginagawang masama, buksan mo si Tulpo, ang pinag-aaway niya yung mag-asawa, ngayon, tatawagin mo yung asawa mo, nagsususpetsa ka na. Merong ginagawa yung asawa mo. So, ganun yung epekto. Pero pag sinimulan natin yung araw natin ng panalangin agad, siguradong yung buong maghapon natin maganda.
King Solomon, maalala niyo si King Solomon? Sabi niya, Lord, paano ko pamumunuan ng mga taong ito? Batang-bata ko. Anong sabi ni Lord? Humingi ka ng isang bagay at ibibigay ko sa iyo. Anong hiningi ni King Solomon? Sabi niya, bigyan mo ako ng karunungan. Understanding lang. Wisdom. At binigyan ni Lord, dahil sabi niya, yan lang hiningi mo, hindi lang wisdom ibibigay ko sa iyo, kundi kayamanan, na hanggang ngayon ay wala pang nakakapantay sa kayamanan ni King Solomon. So, kung gusto nyong maging balanse ang buhay nyo, maging maayos ang buhay mo maghapon, kahit isa lang yung hilingin mo na hanggang ngayon, yun ang lagi kong hiningi pagkagising ko, Lord, give me wisdom. At saka itong verse na ito na pinakapaborito ko mula noon, nung ako'y nag-Life in the Spirit seminar, tandaan natin, John 15:5. Sabi niya, without me, you are nothing. Without me, you are nothing. Kung wala ako sa iyo, wala kang magagawa. So, simulan natin ang isang araw na maganda agad para ang buhay natin sa maghapon ay magiging maayos. Simulan natin na hingin ang Diyos na tayo ay samahan. Nang sa gayoy, anuman ang gagawin ng anuman ang plano ng demonyo sa araw na yun para sa iyo, o anuman ang plano ng yung employer siguro, o yung kaibigan mo, o yung kaaway mo sa iyo, ay hindi magiging epektibo. Dahil sinimulan mo sa panalangin. Kaya nga, sabi niya, manatili kayo sa akin. Kahit na may pagbabago sa buhay mo, kunwari, kayo, kararating nyo sa Japan, may pagbabago yan. Dahil mag-a-adjust kayo sa lahat ng bagay. The only constant is change, sabi nga, di ba? So, lahat ng mga sa buhay natin, malaging may pagbabago. Gaya ko. Sarap-sarap ng buhay ko sa Japan. Pinabalik kami sa Pilipinas na kasi tapos na. Sabi ko kay Sister Jolly, 2 linggo yata akong hindi makatulog ng maayos. Ay, sa Amerika. Hindi, kala ko tulog siya eh. So, halos gabi-gabi nananaginip ako, ay, nasa Japan ako. Nasa bahay pa ako sa Tokyo. Pero, kasi may pagbabago. Ngayon, ang tinitignan ni Lord, paano ka nananatili sa Kanya? Dito, active ako na mag-isa ako. Siyempre, wala akong ibang gagawin kundi makinig sa salita ng Diyos, mag-share ng Word of God, gumawa ng telegospel araw-araw. Kasi mag-isa lang ako eh. Ngayon, nasa bahay na ako. Nandyan ang misis ko. Yan. Nandyan ang aking mga anak. Nandyan ang aking mga biyanan. So, ang daming adjustment, di ba? So, paano ka mananatili kay Lord? So, ganun din sa atin. Kung ano man yung mga pagbabago sa buhay natin, sabi ni Lord, manatili kayo sa akin. Paano tayo mananatili? Mananatili tayo sa pamamagitan ng dasal. Di ba? Paano tayo mananatili? Sa pakikinig sa mga salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos. Paano tayo mananatili sa hindi paggawa ng kasalanan? Kaya tayo hindi nakakapanatili kasi pag gumagawa tayo ng kasalanan, tayo ay nakadetach. Tayo ay hindi nakakabit sa puno. Sa puno ng ubas. So, ang sinasabi ni Lord ay manatili kayo sa akin dahil nasa akin ang paraan para kayo mamunga sa buhay nyo. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, sa totoo lang. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Kailangan natin ang mas makapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Gusto mong baguhin yung buhay na muna para mas maging masigla ka, masayahin ka sa buhay? Kumabit ka kay Lord. Kasi pag nakakabit kay Lord, meron kang kapayapaan, meron kang kampante ka sa buhay ba? Pero pag hindi ka nakabit, kung saan-saan ka kumakabit,
ay siguradong may tinamaan ba? Pag kung saan ka kumakabit, ibig sabihin, hindi ka nakabit kay Lord, siguradong ibang bunga ang lalabas. Pero, ito yung paalala ng Diyos sa atin na kaya dapat tayong manatili sa Kanya dahil siya yung totoo na dapat nating pagkabitan. Balik ako sa bougainvillea. Paborito kong bougainvillea kasi ang bougainvillea, kung nakakita na kayo ng bougainvillea, lalo yung mga malalaki, di ba ang mamahal nun? Mas mahal pag 100 na yung taon niya. Yung napakalaki nung kanya, yung katawan niya. Kasi ang gagawin nila ay mag-grafting. Alam mo yon, yung maglalagay sila ng ibang branch. Ang branch na yun, siguro kulay puti. Pa-iba-ibang kulay na iba-ibang bougainvillea. Pero siguraduhin mo na yung puno ay malusog. Oh. Kinikis-kis, nililinis yung puno, hinalaga ng maigi. Tapos, idudugtong mo yung sanga. Darating ang time, ang oras, pag nagbulaklak ng sabay-sabay, ang ganda ng puno. Kaya nagmamahal ang bougainvillea sa atin. Dahil pag nakakita ka ng bougainvillea na iba-ibang kulay, ang ganda nun, mahal yon. Mahal yon. Subukan nyo. Subukan nyo magtanim. Yeah. Kaya si Sister Jolly ay maraming halaman ng bougainvillea na iba-iba. Na lagi siyang na-stress. Dahil siguraduhin niya na laging namumulaklak na maganda. Dahil pag hindi namulaklak na maganda yan, patay. Wala na. So, ganun yung sinasabi ni Lord, manatili kayo sa akin, ako yung totoong sanga. Pag kumabit kayo sa akin, hindi lang kayo mamumulaklak kayo na maganda. Kaya nga, ang taong nakakabit kay Lord, lagi, ang dami niyang biyaya sa buhay. Hindi lamang material. Kahit yung relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa mga anak mo. Nung isang araw nga, nagkikwento yung isang kaibigan ko. Sabi niya, Brad, sabi niya, alam mo yung pamangkin ko? Sabi niya, mula nung bata, yung mga anak niya, ay laging nag-a-attend ng prayer meeting. Hanggang ngayon, wala siyang problema sa kanyang mga anak. Kasi lumaki yung mga bata na kilala ang Diyos. Alam nila yung masama at mabuti. Ngayon, 21 years old na sila, 22 yung isa. Puro lalaki pa naman, pero ang babait nila. See? Because the family is connected sa Diyos. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit may mga pamilya talaga na ba't ang babait ng mga anak. Why? Because they are connected. They are connected to God. Ngayon, kung ang pamilya mo ay hindi pa ganun yung mga bata, huwag kang titigil naman na ipanalangin sila. Huwag kang titigil na lumapit sa kanya. Kasi sabi ni St. Paul, di ba? Isa lang ang lalapit sa pamilya, kasama na lahat. Isa lang. Kahit ang aso natin ay kasama. Kasi lahat sabi niya, sa loob ng household kasama lahat, isa lang. So kung kayo lang sa pamilya nyo, kayo lang yung lumalapit kay Lord, huwag kayong magreklamo. Dahil kayo gagamitin ng Diyos na maging daluyan ng kanyang pagpapala para sa lahat. Amen. Amen. Kaibigan ko na isang architect sa Disney, Pilipino, ang problema siya dahil sila mag-asawa ay tawag ito, sa music sila. Nagpipiano yung lalaki, soloista yung babae. Nagreklamo siya, yung isang anak niya ay hindi nagsisimba.
Never na pumasok ng simbahan. Pero ito yung magdodoktor. Nagtataka lang ako, Brad, sabi niya, kasi kahit ganun yung anak ko, na hindi nagsisimba, hindi kilala ang Diyos. Pag niyayamang magsimba, nagagalit pa. Natanggap siya sa medical school sa Chicago. Sabi ko, yun ang pangako ng Diyos. Isa lang sa inyo ang lalapit sa Diyos, kasama na ang buong pamilya. Kaya huwag kang magtaka, sabi ko. Keep doing what is the will, yung will ng Diyos sa buhay mo. So, manatili kayo sa akin, sabi niya, at ano pang sabi niya, kayo ay mamumunga. Oh. Ang pamumunga ay dito, yung sabi ko kanina, yung the fruit of the Holy Spirit. Yung love, joy, peace, patience, kindness, self-control, gentleness, lahat. Yung siyam na bunga ng Banal na Espiritu Santo, dapat nakikita sa atin pag tayo'y naglilingkod. Makita mo naman yung sarili mo na, Lord, matagal na ako sa community pero bakit? Hindi pa rin ako marunong magpatawad. Yan. Bakit? Ibig sabihin, hindi pa ganun umiepekto yung bunga ng Banal na Espiritu Santo. Pag natuto ka ng magpatawad o magmahal ng totoo, then the Holy Spirit, yung bunga, ay nangyayari. Minsan, tayo sa community ay kung ano yung, sabi ko nga, kung ano yung pinagdarasal natin na baguhin, yung kabaliktaran ang binibigay ni Lord. Yeah, di ba? Gusto mong magmahal, bibigyan ka ng taong mahirap mahalin. Gusto mong maging peacemaker. Gusto mong magbigay ng isang taong pag dito, Lord, ako gamitin mo na maging daan ng kapayapaan. Ikaw yung guguluhin. Magpapadala ang Diyos ng taong susubok sa'yo para pag natanggap mo na yon, ikaw ay nagkakaroon ng bunga. Kaya nga mahirap maging maingat tayo sa mga pinagdarasal natin kasi minsan kabaliktaran yung binibigay ni Lord. Gusto mong gusto mo magpasensya? Bibigyan ka ng tao mahirap pagpasensyahan. Bibigyan ka ng boss na mahirap pagpasensyahan. Bibigyan ka ng kasama na mahirap pagpasensyahan. Pero pag nalampasan mo yon, yung wala nang epekto sa'yo, ibig sabihin, yung bunga ng Banal Espiritu Santo gumagana. Pero kung pinapatulan mo pa rin, hindi gumagana yung bunga. Lagi kong sinasabi, kung ang ipinagdarasal natin ay, Lord, baguhin mo naman yung asawa ko, ibig sabihin, hindi pa rin umaepekto yung Banal na Espiritu Santo sa buhay mo. Kasi dapat ang panalangin mo ay, Lord, ano pa yung dapat baguhin ko sa sarili ko para magbago yung aking asawa? By that prayer, for sure, the fruit of the Holy Spirit is manifesting in your life. Kaya nga, napakahalaga na dito mo makikita yung buhay mo na kasama si Lord kung nagiging malawak na ang iyong pananaw. Pero kung sarado ka pa rin, sasabihin mo, ay, hindi ko siya patatawarin hanggang hindi siya lumalapit sa akin. Ibig sabihin, walang epekto yung pag-attend natin ng prayer meeting. Walang epekto yung pagsisimba-simba natin. Dahil ang tinitignan ng Diyos, yung epekto nung bakit ginagawa natin ang isang bagay. Kaya nga, kung paglabas natin ngayon sa prayer meeting na ito, ay hindi mo na nasisigawan yung mga anak mo,
ibig sabihin, malaki ang epekto. Kung napapalampas mo na yung kanilang, yung pagiging bata nila na, siyempre, ang bata, di ba? Ibig sabihin, malawak na ang iyong yung pananaw sa buhay. Kaya nga, sa aking personal na experience, napakalaking bagay itong community. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin ako umaalis sa community. Bakit? Ito yung tumutulong sa akin na makagawa ng mabuti. Kung wala ka sa community, sigurado ko ba na makakagawa ka ng mabuti? Dito nga sa community, kahit nasa community ka na, kung minsan, pumapalya ka pa rin, di ba? How much more kung wala ka na sa community? Di ka na nakikinig sa salita ng Diyos. Wala na nagpapaalala sa atin ng mga kasama natin sa community na, ba't mo ginagawa yan? Di ba? Wala na. Siguradong mapapasama na tayo sa buhay. Kaya napakahalaga, sabi ni Lord, gusto ko yung manatili kayo sa akin nakakabit para kayo mamunga. Yung bunga na yan ay para sa inyo rin. Na pag tayo umuwi sa Pilipinas, ang iuwi natin sa mga pamilya natin, ay walang iba yung bunga na nakuha natin dito. Yung bunga na bigay ni Lord. Yung bunga na yung dati nung umalis ka sa Pilipinas, siguro, wala kang ibang inisip kundi pera. Kailangan mag-abroad ako kasi para makakita ng pera. Pero pag umuwi ka na ngayon at dala mo yung epekto ng paglagi mo dito, nabigay ni Lord, sasabihin mo lang, anak, hindi ko na kailangang bumalik. Kasi mas importante kayo sa akin. Nasabi ko yan kasi mahirap malayo sa pamilya. Kaming mag-asawa, ilang taon na kaming ako nasa labas lagi. Diba? Malayo sa mga anak ko. Kahit napakaganda ng aking sitwasyon dito sa Japan, hindi ko nararamdaman yung ganda kasi iniisip ko yung sitwasyon ng pamilya. Diba? Naisip ko yung mga anak ko kung kumakain ba sila ng maayos, sinong nag-asikaso sa kanilang mga gamit. Yan. Sinong sumasama sa kanila sa eskwelahan. Diba? Kaya, at yung mga anak ko, nagkaroon sila ng tinatawag na withdrawal syndrome. Alam mo yung withdrawal syndrome na pauwi ka na, tuwan-tuwa sila. Takbo sila sa airport, tuwan-tuwa na makita ka. Tumatakbo sila pag dumating ka. Paalis pa lang kayo sa airport, pauwi sa bahay nyo. Tinatanong na nila kung kailan ka babalik. Dad, when are you going back? At makita mo sa mukha nila na malungkot na naman. Pero mo, isang saglit lang yung makita yung tuwa. Pero kahit ikaw ay nandun na nagbabakasyon, hindi mo maramdaman na sila ay masaya. Dahil iniisip nila yung pagbalik mo uli. So, hindi ko sinasabi na umuwi kay lahat. Ang sinasabi ko lang yung epekto kung minsan, hindi lahat ng gusto natin ay dapat masunod. Mayroong maraming ding konsiderasyon na kailangang pakinggan natin yung bulong ng Diyos sa buhay natin. Na baka ka nawalan ng trabaho kasi baka gusto na niyang merong isang baguhin sa buhay mo. Alam niyo sa Hong Kong, meron tayong shelter house ng mga terminated na mga OFW. So, kinukuha natin yung mga walang matirhan. Kasi sa Hong Kong, kahit anong oras, pwede silang palabasin sa bahay. Ito. Lalo yung mga OFW, mga domestic helper. So kung walang kukup sa kanila, saan sila matutulog? Sa park. Di ba? Sa Cowen. Kung saan. Naliligo sila doon sa mga park. Kaya ang community natin, isa sa mga outreach natin ay meron tayong shelter house doon natin sila dadalhin sa shelter house habang sila ay naghihintay, naghahanap ng trabaho. Kaya karamihan doon, pag pumasok sa shelter house, bagsak yung mukha. Minsan nga, may mga nababaliw na. Meron pa minsan, bigla na lang naghuhubad. Dahil nasisira na yung kabaitan nila. Pero sa shelter house natin, meron araw-araw na prayer meeting. Nandun yung resident speaker natin.
nandun yung nagdarasal sa kanila, nagka-counseling lagi, gabi-gabi, na pinapakilala si Lord, ganyan, pinagpipray na makahanap sila ng trabaho. Sabi niyo, sa pag-stay nila sa shelter house, yung iba, magdidesisyon na lang na, Brad, uuwi na lang ako. Ganon. Dahil hindi ako makahanap ng trabaho, siguro will ni Lord na talagang umuwi na ako. Ganon. Mas maluwag yung, maliwalas na yung pangunawa. Meron naman yung kahit hindi mo inasahan, hindi nila inasahan, bigla lang may tatawag na employer. May mga nabibless din na ganon. So, makita mo dito yung pagbabago pag nakakabit tayo kay Lord. So, habang kayo ay nandito sa Japan, meron tayong kanya-kanyang dahilan. Hindi lang sa trabaho. Ang dahilan natin, ang merong pinapagawa ang Diyos sa atin, may mga misyon na pinapagawa sa atin. Kahit saan ako mapunta sa iba-ibang bansa, lagi kong hinahanap kung may Pilipino. At ako'y natutuwa dahil ang laman ng simbahan lagi Pilipino. So totoo yung sabi ng mga kaparian natin na ang Pilipino ay in diaspora, nasa labas, pero nagmi-misyon. Pinapadala ng Diyos na mag-misyon. Tayo ay may misyon. Hindi dahil sa trabaho mo lang. Ako, nagtrabaho ko dito sa Disney as isa sa mga inhinyero, isa sa mga Imagineer. Pero sa isip ko, mayroong pinapagawaan Diyos sa akin. Kaya nakilala ko ang grupo dito sa Nagano at Nagoya. Dahil meron siyang pinagawa sa akin. At pag nagawa natin, ang buhay ang napakasarap na may nagampanan mo, nagawa mo yung pinapagawa ng Diyos. Kaya kapatid, habang tayo nandito, tanungin natin si Lord, Lord, ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin? So, manatili tayo, magbunga, at ano yung sabi niya, ang Diyos ay natutuwa pag tayo ay namumunga. Sabi niya sa bandang huli, napaparangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Napaparangalan. Pag tayo gumagawa ng mabuti, napaparangalan ang Diyos. Kailangan ba ni Lord ang ating ginagawa? Hindi. Kailangan ba, ang ginagawa ba natin ay kailangan ni Lord? Tayo bang kailangan ni Lord? Hindi. Tayo ang nangailangan sa Kanya. Kaya tayo nandito sa prayer meeting, hindi dahil sa akin. Ay, nandiyan si Brother Allen. Punta tayo. Hindi ganon. Kaya kayo nandito ngayon, sigurado. Sabi ni Lord, punta kayo dahil meron akong magandang papagawa sa inyo. Meron akong mensahe sa inyo. Ibig sabihin, ang nandito tayo, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Hindi niya kailangan yung mga ginagawa natin. Tayo ang mga nangailangan para magkaroon tayo ng isang buhay na may kaganapan. Sabi niya, hilingin ninyo anumang hilingin ninyo. At ipagkakaloob ko kung kayo ay nakaugnay sa akin. Kung ano man yung mga kahilingan natin sa buhay, hindi lang material. Sa akin kasi ang material, bonus na lang. Nung una, sabi ko, ako yung tinatawag na miracle seeker. Lord, pakita ka nga ng tanda na totoo ka. Magbilagro ka nga. Sige nga, tingnan ko nga kung totoo yung sinasabi mo na bibigyan mo ko ng magandang trabaho. Para bang challenge natin si Lord na, Lord, pakita mo sa akin na ikaw may magagawa ka talaga. Pero kung matagal ka na kay Lord, kung nakikilala mo ang Diyos, mag-iiba yung pananaw mo kay Lord. Ang magiging panalangin mo lang ay, Lord, hindi ako gagawa ng isang bagay na kung wala ka. Hindi ako magnenegosyo kung wala ka doon. Hindi ako mag-abroad
kung hindi mo ko sasamahan. Aanhin ko ang mga bagay na yan kung wala ka. Parang ang mangyayari niyan, kaibigan mo na lang si Lord. Hindi na siya yung lagi mong inutusan, lagi kang umaasa ng miracle. Kaya, ang pinaka-prayer mo na lang ngayon ay, Lord, ano pa yung mga dapat kong baguhin sa aking buhay? Para magkaroon ako ng tunay na kagalakan sa aking buhay, tunay na kapayapaan. Amen. Amen. So, mga kapatid, ito yung paalala ng Diyos sa atin na pag tayo ay nakakonekta kay Lord, siguradong meron tayong kaganapan sa buhay. May mga pagsubok kasuguro sa buhay na pinagdadaanan, pero sigurado namang ang Diyos ay kasama mo. Hindi Kanya iiwanan at pababayaan. Kaya huwag tayong maghinawa na mag-attend ng prayer meeting na ganito. Dito sa community na ito, nandito yung tunay na ubas, ang tunay na puno, na kung saan pag kumabit tayo lagi, hindi tayo mawawalan. Hindi tayo mawawalan. Sa aking sharing sa buhay na nangyari ay, nung pag lagi akong kumakabit kay Lord, nakikita ko na lang yung mga bagay na kahit hindi ko hinihingi, binibigay niya. Magtataka ka na lang na, Lord, hindi ko naman hiningi yun ba't binibigay mo? Well, kasi, sabi nga, kahit hindi mo hingi, ibibigay niya sa'yo. Kaya sa oras na ito ay, yun ang ating patuloy na pagnilayan. Ang akin lang masasabi, ang pag-stay nyo dito, siguro yung mga nandito na mga residente, maaaring dito na kayo. Pero tayo, mga migrante, mga OFW, mga temporary lang na worker dito, ito na yung pagkakataon na ibigay natin kay Lord. Maaari sa nakarang mga buhay natin ay parang wala lang ang Diyos. Pero dito, meron siyang magandang plano sa atin na dapat nating ituloy at pagyamanin kung ano yung kalooban ni Lord. Amen. Amen.